Tama na ang malaking kaganapan sa buwan ng Enero. Maganda naging umpisa ng taong 2023 kapwa para sa mga benepisaryo at pamilya ng 4-piece o ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Matapos na i-anunsyo na 3,800 ang 29 kamahayan ang graduate na sa nasabing programa. Ibig sabihin nito, hindi na nila kailangan ang pinansyal na suporta ng DSWD pagkat nagkaroon na ng magandang buhay ang naging 3,000 benepisaryo. Ito rin ang ngiti na sinalubong ng mga vendor ng Birak Public Market matapos na lumabas ang anunsyo na pag-aaralan ng Sangguniang Bayan ng Birak na babaan ang renta ng mga ito sa merkado. Ito ay bilang tugon kapwa sa rekomendasyon ni Mayor Sammy Laines at sa inaing ng mga tindero at tindera ng pamilyang bayan ng Birak. Bukod pa rito, pinag-aralan din kung paano magiging operational muli ang ikalawang palapag ng nasabing pamilihan. Sa unang buwan din ng bagong taon, binisita ng dalawang gold medalist ng UAEP na sina Ryan Christian Benavides at Ona Shekina Benavides ang lalawigan. Matatandang si Ryan Christian ay nakatanggap ng gintong medalya sa 66 kg division for men sa judo. Si Ona Shekina ay nakatanggap din ng kaparihong parangal sa 55 kg division for girls. Cut-off guard din kung may tuturing ang mga uniform at non-uniform personnel ng San Andres FPS matapos silang bisitahin ng walang pasabi ng Catanduanes Provincial Forensic Unit pangunan ni Police Captain Aljoy M. Leray. Ito ay upang magsagawa ng random drug testing. Ito ay isa sa mga hakbang sa kampanya kontra illegal na droga at upang maparusahan ang mga tiwaling miyembro ng PNP. Mga karagdagang balita na tungkol pa rin sa ating kapulisan. NRGs nang bigyan ng 175 kapulisan sa isla ng promotion. Ang seremonya ay ginanap sa Catanduanes Police Provincial Office. Dito ay sabay-sabay na isinagawa ang panunumpa at pinning of ranks sa mga pulis. Sa buwan din ito, nagsumite ng courtesy resignation si PNP Provincial Director Binamin Balimbing Jr. Ito ay tugon sa sinagawa or ginagawa noong internal cleansing ng mga opisyal ng PNP na mga protektor umano ng legal na droga. Namahagi din itong Enero ang Department of Agriculture ng mga pinhi para sa mga rice farmers ng bayan ng Birak. Sangarin na mabigyan ng lahat ng pagkakataon upang makapag-aral o makatanggap ng alternatibong edukasyon. Hiling ng SP Catanduanes ang 6 na ran at 60,000 pondo para sa 60 ALS teachers sa isla. Ito ay sa pamagitan ng resolusyong isinomite ni Provincial Board Member Robert Fernandez. Ngayon itong makapagbigay ng 500 piso kada buwan sa 60 guro ng alternative learning system sa Catanduanes. May kinalaman pa rin sa edukasyon ng isa pang kaganapan noong Enero. Sa buwang ito, unang umarangkada ang pasada eskwela sa bayan ng Bagamanok. Noon pang Enero 16, naranasan ng mga taga-barangay Magsaysay, Bugao at San Isidro ang binibisyon ng pasada na unang ipinatupad ni Vice Gobernador Peter Sicua. Puno din ang unang buwan ng taon ng mga nakapandulo mo na balita. Tulad na lamang ng pandulo at pagpatay ni alias Dansoy na mula sa bayan ng Pato sa kanyang sariling ina. Yan ang mga malaking balita sa buwan ng Enero para sa Bicol Periodico Year in Review. Ito po si Radyo Patrol number 4 Sampanti. Nagbabalita para sa Radyo Periodico. Periodico Year in Review. Year 7.